Ang langit sa San Miguel ay maputla ng hapong iyon. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy alat at lamig na sumisingit sa mga puno ng niyog na marahang umuugoy. Ang orasan sa bulwagan ng barangay ay bahagyang lumampas ng alas 5. Sa bakuran ng isang bahay na yari sa tabla, dalawang bata ang masayang nagtatakbuhan, ay hawak na rolyo ng sinulid at isang lumat-gulanit na saranggola na sila mismo ang gumawa. Si Marco, 10 taong gulang, at ang kanyang kapatid na si Nika, 7. Ang kanilang mga tawa ay parang huni ng dalawang munting ibon na bagong natutong lumipad. Nagpaalam sila sa kanilang madrasta, si Maricel, na maglalaro sa malawak na kaparangan malapit sa kapilya. Ang babae, na noon ay nagsasampay ng mga damit, ay tila pagod ang mukha. Tinitigan niya ang dalawang bata ng walang emosyon. Sige, pero huwag kayong magtatagal, mahina niyang sabi. Ngumiti si Marco at inakay ang kamay ng kapatid, tumakbo sila palabas ng bakod. Tinitigan ni Maricel ang kanilang mga likod hanggang sa mawala sila sa kurbada ng daan ng lupa patungo sa palayan. Pagsapit ng dapit hapon, lumamig ang hangin. Sa kalangitan, nagtipon ang mga kulay abong ulap na tila nagbabadyang bumuhos ang ulan. Mula sa simbahan, narinig ang tunog ng kampana para sa Angelus na bumasag sa katahimikan. Nagsimula nang magsara ang mga tindahan sa baryo. Ang ibang mga bata ay tinawag na ng kanilang mga magulang para umuwi. Ngunit hanggang sa sindihan ang gasera sa bahay ni Ruben, hindi pa rin bumabalik sina Marco at Nika. Si Maricel ay pabalik-balik sa beranda. Nanginginig ang kanyang mga labi habang mahinang tumatawag. Marco, Nika. Walang sumasagot. Nagsimula nang mamutla ang kanyang mukha. Pagkatapos ay tumakbo siya sa bahay ng kapitbahay. Humihinga na sinabi, hindi pa umuuwi ang mga bata mula kaninang hapon, natatakot akong may masamang nangyari. Mabilis na kumalat ang balita sa maliit at tahimik na nayon. Sa loob lamang ng ilang sandali, narinig na ang mga boses ng mga tao sa kahabaan ng daan. Ang mga lalaki ay may dalang mga flashlight at sulo, ang mga babae, mga termos ng mainit na tubig. Si Police Captain Augusto Gos Santos, ang hepe ng pulisya na hindi kalayuan ang tirahan, ay agad na dumating. Matagal na niyang kilala ang pamilya ni Ruben. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat ni Maricel. Huminahon po kayo, ginang. Hahanapin natin sila ng sama-sama. Dahan-dahang bumagsak ang gabi. Ang langit ay maitim, walang mga bituin, tanging kislap lamang ng kidlat sa malayong karagatan. Ang huni ng mga kuliglig ay nagpapaligsahan mula sa mga pilapil. Dose-dosenang residente ang sumuyod sa bawat sulok ng kaparangan, sa gilid ng ilog, at sa maliliit na daan patungo sa dalampasigan. Sa gitna ng mga yabag ng paa, paulit-ulit na naririnig ang tawag. Marco. Nika. Ang tanging sagot ay ang hihip ng hangin mula sa dagat. Sa bahay, kararating lang ni Ruben mula sa 2 araw na pangingisda. Basang-basa ang kanyang katawan sa ulan. Nanigas ang kanyang mukha nang marinig ang balita mula sa isang kapitbahay. Tumakbo siya patungo sa pansamantalang himpilan ang paghahanap na itinayo sa bulwagan ng barangay. Nang makita niya si Maricel na nakaupo sa lupa na may namamagang mga mata, agad siyang nagtanong, anong nangyari, Sel? Nasaan ang mga anak natin? Yumuko si Maricel, tumulo ang kanyang mga luha. Sabi lang nila gusto nilang magpalipad ng saranggola sa kaparangan. Pinagbawalan ko sila pero nagpumilit. Akala ko sandali lang sila at babalik din. Ang mga salitang iyon ay halos hindi marinig sa gitna ng kanyang mga hikbi. Pumikit si Ruben, pilit na pinipigilan ang alon ng pagkasindak na yumayanig sa kanyang dibdib. Sumama siya sa mga residente, sinuyod ang pampang ng ilog, itinutok ang flashlight sa mga kumpol ng kawayan, tinatawag ang pangalan ng kanyang mga anak sa isang paos na tinig. Bawat segundong lumilipas ay parang napakahaba at masakit. Pagsapit ng hating gabi, nagsimulang bumuhos ang ulan. Dumaloy ang tubig sa daan ng lupa, nagdulot ng madulas na mga hakbang. Ngunit walang sinuman ang huminto. Si Captain Santos ay nakatayo sa gitna ng ulan, may hawak na flashlight. Inutusan niya ang 2 grupo na maghiwalay, ang isa ay tutungo sa tubuhan at ang isa ay sa malaking kanal sa dulo ng nayon. Lahat ay nagkasundo na hindi sila uwi hanggang sa matagpuan ang 2 bata. Sa bahay, nanatili si Maricel na nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa gasera na sumasayaw sa ihip ng hangin.
tuyo na ang kanyang mga luha. Sa kanyang mukha, wala nang bakas ng takot, tanging pagod at isang bagay na mahirap basahin. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang litrato ng pamilya sa dingding. Ipinapakita sa larawan si Ruben, Marco, Nika, at siya sa isang frame. Ngunit ng gabing iyon, ang liwanag ng ilaw ay nagbigay ng kakaibang anino sa kanyang mga mata. Sa madaling araw, maririnig ang mahinang tunog ng mga nagdarasal mula sa simbahan. Tumila na ang ulan, ngunit wala pa ring balita. Isa-isang nanghina ang mga residente at naupo sa bulwagan. Tinitigan ni Captain Santos ang malawak na palaya na basa ng ulan at bumulong sa kanyang tauhan. Kung hindi pa sila matatagpuan hanggang sa pagbubukang liwayway, hihingi na tayo ng tulong mula sa munisipyo. Nakatayo si Ruben sa tabi ng isang maliit na sapa. Pula ang kanyang mga mata at nanginginig ang katawan sa ginaw. Tinitigan niya ang agos ng tubig na maitim. Mahina siyang nagdasal sa kanyang puso. Diyos ko, protektahan ninyo ang aking mga anak. Sa malayo, ang hangin sa dagat ay patuloy na umiihip, dala ang amoy alat at tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato. At sa gabing iyon, sa gitna ng mga panalangin at luha, walang sinuman ang nakaalam na ang dalawang munting bituin na laging nagbibigay liwanag sa tahanan ni Ruben ay naglaho na sa kanal ng San Isidro. Ang nayon ng San Miguel na karaniwang tahimik ay naging isang dagat ng pagkabalisa at panalangin. Lahat ay umaasa na ang umaga ay magdadala ng mabuting balita. Ngunit sa likod ng manipis na hamog at dagundong ng dagat, isinulat na ng tadhana ang sarili nitong kwento. Lalong lumakas ang buhos ng ulan. Sa kalangitan, tanging kislap ng kidlat ang paminsan-minsang nagpapakita ng anino ng mga taong nagmamadaling naglalakad sa daan ng lupa. Ang mga ilaw ng flashlight ay umuugoy sa kanilang mga kamay, tumatago sa hamog at sa tilamsik ng tubig. Sa bawat kanto, maririnig ang mga tinig na tumatawag sa pangalan ni Marco at Nika. Ang mga tinig na iyon ay sumasabay sa ugong ng hangin, bumubuo ng isang simponya ng gabi na puno ng pagkabalisa. Si Captain Santos ay nakatayo sa ilalim ng isang matandang puno ng sampalok sa gilid ng daan. Basang-basa ang kanyang uniforme, puno ng putik ang kanyang mukha. Itinaas niya ang isang maliit na megafono na hiniram mula sa bulwagan ng barangay. Paos ang kanyang boses dahil sa pagod. Lahat ng grupo, patuloy na suyurin ang direksyon ng ilog. Huwag palampasin ang anumang palumpong o kanal. Sabay-sabay na sumagot ang mga residente sa paos na tinig at muling tumakbo sa kani-kanilang direksyon. Sa gilid ng palayan, isang ilaw ng Petromax ang nakasabit sa dulo ng kawayan. Ilang babae ang naghahanda ng mainit na tubig at kape sa ilalim ng isang kubo. Dumating si Ruben na nanginginig ang katawan. Tumingin siya sa maliit na ilog na ngayon ay umaapaw dahil sa ulan. Ang tubig nito ay itim na itim, malakas ang agos na nagdadala ng mga tuyong dahon. Gusto niyang tumalon at maghanap ng mag-isa, ngunit pinigilan siya ni Mang Ben, ang kanyang kaibigan mula pagkabata. Huminahon ka muna, Ruben. Nagpadala na tayo ng mga tao hanggang sa bukana ng ilog. Tiyak na mahahanap ang mga anak mo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tumango lamang si Ruben, blanko ang kanyang mga mata, nakatitig sa kadiliman. Sa kanyang puso, walang tigil ang daloy ng panalangin. Samantala, sa himpilan ng paghahanap na itinayo sa bulwagan ng barangay, si Maricel ay nakaupo sa isang silyang kahoy na may kumot na nakabalot sa kanyang mga balikat. Mukha siyang pagod, pula at namamaga ang kanyang mga mata. Sa tuwing may darating na mag-ulat na wala pa ring resulta, yumuyuko siya at tumutulo ang luha. Sinubukan siyang pakalmahin ng mga kababaihan sa nayon. Pasensya na, Day. Baka naligaw lang ang mga bata sa palayan. Ngunit sa likod ng kanyang blangkong tingin, mayroong isang bagay na hindi mabasa. Pagsapit ng hating gabi, tinamaan ng kidlat ang isang puno ng niyog malapit sa dalampasigan. Ang panandaliang matinding liwanag ay nagpatigil sa lahat. Sumigaw si Captain Santos na mag-ingat ang lahat. Nagpasya siyang hatiin ang koponan sa dalawa. Ang unang koponan ay susuyod sa kahabaan ng malaking ilog. Ang pangalawang koponan ay tutungo sa direksyon ng kanal ng irigasyon sa likod ng tubuhan, isang lugar kung saan madalas umaapaw ang tubig kapag malakas ang ulan. Dahan-dahang lumipas ang oras. Ang orasan sa himpilan ay bahagyang lumampas ng alauna. Nagsimula ng humina ang ulan.
Tanging maliliit na ambon na lamang ang tumutulo sa bubong na yero. Mula sa malayo, narinig ang tahol ng aso na nagpalingon sa ilan. Ngunit wala namang iba kundi anino ng mga puno ng saging na sumasayaw sa ihip ng hangin. Napaupo si Ruben sa lupa, hawak ang kanyang ulo. Pakiramdam niya, bawat minuto ay nagdaragdag ng bigat sa kanyang dibdib. Sa kabilang banda, nakatayo si Mang Ben na nakatingin sa direksyon ng bahay ni Ruben na malabo sa kalayuan. Nakita niyang nakabukas pa ang ilaw sa sala at ang anino ni Maricel ay tila gumagalaw sa likod ng bintana. Mahina siyang nagtanong sa isang kapitbahay, bakit hindi siya sumasama sa paghahanap? Mabilis na sumagot ang kapitbahay. Pinagpahinga siya ng pulis, para ang mga residente na lang daw ang maghanap. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi naging panatag ang kanyang loob. May naalala si Mang Ben. 2 araw na ang nakalipas, pumunta si Marisa sa tindahan ni Aling Flora para bumili ng gatas at biskwit. Kakaiba ang itsura ng kanyang mukha noon, maputla ngunit pilit ang ngiti. Sumagi ang isipang iyon at biglang nawala, pinalitan ng boses ni Ruben na biglang sumigaw, tinatawag ang kanyang mga anak. Marco! Nika! Ang tanging sagot ay ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa mga dahon ng saging. Sa simbahan, si Padre Michael, na mula pa kagabi ay kasama sa pagdarasal, ay pinangunahan ang mga residente sa isang sama-samang panalangin. Basa ang sahig ng simbahan dahil sa mga bakas ng paang maputi. Sa labas, ilang kabataan pa rin ang nagsisindi ng kanilang mga flashlight, naghahanap sa paligid ng bakod ng eskwelahan at sa sagingan. Ang tunog ng panalangin ay humalo sa ulan na nagpabigat at nagpahaba sa gabi. Pagsapit ng 3:00, nagsimula ng mapagod ang ilan sa mga residente. Hiniling ni Captain Santos na magpahinga muna sila. Ngunit tumanggi si Ruben na umuwi. Patuloy pa rin siyang naglakad sa tabi ng ilog habang may dalang ilaw ng Petromax. Ang maliit na dilaw na ilaw ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig na malakas ang agos. Sa tuwing may makikita siyang lumulutang, tatakbo siya palapit na may pag-asa, ngunit muling mananahimik dahil isa lang palang piraso ng kahoy o plastik. Sa wakas ay lumabas ng bahay si Maricel. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa himpilan sa bulwagan ng barangay. Maputla ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng ilaw. Nagtanong siya sa isang paos na tinig, may balita na po ba? Matagal siyang tinitigan ni Captain Santos bago sumagot, wala pa po, ginang. Ngunit hindi kami titigil hanggat hindi natatagpuan ang mga bata. Yumuko si Maricel, muling umagos ang kanyang mga luha. Ngunit nang lumingon siya sandali sa direksyon ng ilog, ang kanyang tingin ay napakablangko, na tila ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Patuloy na lumipas ang oras. Umalingaw-ngaw ang tawag para sa pagdarasal sa madaling araw mula sa kapilya. Nagsimulang mamutla ang langit sa silangan. Isang makapal na hamog ang bumalot sa palayan at ilog. Ang mga pagod na residente ay nakaupo sa gilid ng daan. Sa kanilang mga mukha, mababakas ang pag-asang unti-unti nang nawawala. Nakatayo si Captain Santos sa tulay na kahoy, nakatingin sa malakas na agos ng tubig. Alam niya na kung dumating ang umaga ng walang balita, ang pag-asa ay magiging isang mahabang panalangin na lamang. At nang lumitaw ang unang sinag ng araw sa abot tanaw, nanatiling tahimik ang nayon ng San Miguel. Tanging tilaok ng manok ang bumasag sa katahimikan. Ang 2 bata na kahapon ay nagtatakbuhan sa daan ng lupa ay ngayon ay naglaho ng walang bakas. Sa puso ng bawat isa, naiwan ang isang tanong na nakabitin sa hangin, saan sila nagpunta? Kinaumagahan, binalot ng hamog ang buong nayon. Ang hangin ay mamasa-masa, malamig at may amoy ng basang putik. Hindi pa nagpapakita ang araw. Tanging isang kulay abong liwanag ang sumisingit sa pagitan ng mga puno ng niyog sa gilid ng palayan. Mahinang maririnig ang tilaok ng manok, kasabay ng langit-ngit ng kawayan na basa ng hamog. Dahan-dahang naglakad si Mang Ben sa pilapil habang hinihila ang kanyang kalabaw. Balak niyang pumunta sa kanyang bukid malapit sa malaking kanal ng irigasyon. Nang dumaan siya sa maliit na tulay na gawa sa puno ng niyog, napako ang kanyang tingin sa isang bagay sa gitna ng mga kumpol ng water hyacinth na tumatakip sa ibabaw ng tubig. Sa una, inakala niyang isa lamang itong lumulutang na sako ng plastik, ngunit nang lumapit siya, nanikip ang kanyang paghinga. Sa ilalim ng malabong tubig, may 2 maliliit na katawan na magkatabing nakahiga.
Buo pa ang kanilang mga damit, ang kanilang itim na buhok ay basang nakadikit sa kanilang mga maputlang mukha. Natigilan si Mang Ben ng ilang segundo bago sumigaw, tinatawag ang mga tao sa paligid. Ang kanyang sigaw ang bumasag sa katahimikan ng umaga. May bata! May bata sa kanal! Bilis, halikayo! Sa loob ng ilang minuto, nagdatingan ang mga residente. Si Captain Santos, nakadarating lang mula sa bulwagan ng barangay, ay agad na tumakbo sa lugar. Nakita niya ang isang tanawin na nagpasikip sa kanyang dibdib. Dalawang maliliit na bata ang nakahandusay na walang buhay sa gitna ng tubig at putik. Ang kanilang mga mukha ay payapa, na parabang natutulog lamang. Si Marco ay bahagyang nakapatong. Ang isa niyang kamay ay nakaunat pa rin patungo sa kanyang kapatid na si Nika, na tila sa huling sandali ay sinubukan niyang abutin ang maliit na kamay nito. Lahat ay natahimik. Tanging ang marahang agos ng tubig at ang mga hikbi ng mga kababaihan ang nagsimulang marinig. Dumating si Ruben makalipas ang ilang minuto. Nanginginig ang kanyang katawan. Humihihina ang kanyang mga hakbang. Nang makita niya ang dalawang maliliit na katawan, napaluhod siya sa gilid ng kanal. Inabot niya sila ng nanginginig na mga kamay, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng kanyang mga anak. Marco. Nika. Gising, anak. Uwi na tayo. Walang sagot maliban sa marahang alon ng tubig. Hindi nagtagal ay dumating si Maricel. Nang makita niya ang tanawin sa kanyang harapan, sumigaw siya at napaupo sa lupa. Dumaloy ng malakas ang kanyang mga luha. Pinukpok niya ang kanyang dibdib habang nananangis. Bakit niya iniwan si nanay? Sinubukan siyang pakalmahin ng mga tao sa paligid. Ilang kababaihan ang nagtakip sa katawan ng dalawang bata ng isang malinis na puting tela. Nakatayo si Captain Santos sa gilid, nakatitig sa agos ng tubig na dahan-dahang dumadaloy sa mga maliliit na katawan. Huminga siya ng malalim at nagbigay ng maikling utos. Isara ang lugar na ito, walang pwedeng pumasok. Tumawag ng medical team mula sa health center. Samantala, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakadiskubre. Sa maikling panahon, halos lahat ng residente ng Nayon ay dumating sa gilid ng kanal. Nakatayo sila ng nakahilera sa pampang. Ang ilan ay tahimik na nagdarasal. Ang ilan ay lumuluha. Ang mga matatandang mukha na karaniwang palakaibigan ay ngayon puno ng kalungkutan. Hinawakan ni Mang Ben ang kanyang sombrero sa dibdib, basa ang kanyang mga mata. Ibinulong niya kay Padre Michael na nakatayo sa kanyang tabi, kawawa naman ang mga bata, Padre. Kahapon lang nakita ko silang nagpapalipad ng saranggola sa kaparangan. Yumuko si Padre Michael. Mahina ang kanyang boses. Lahat ay kalooban ng Diyos. Tanging panalangin lang ang magagawa natin. Dumating ang medical team pagkalipas ng halos kalahating oras. Maingat na inangat ang dalawang maliliit na katawan at dinala sa bulwagan ng barangay para suriin. Lahat ay sumunod ng may mababagal na hakbang. Naglalakad si Ruben sa likuran. Blanko ang kanyang mukha, na tila ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa gilid ng kanal na iyon. Sa bulwagan ng barangay, inihiga ang mga katawan ni Marco at Nika sa dalawang banig na pandan. Pinangunahan ni Padre Michael ang pagdarasal. Patuloy na umiiyak si Maricel. Paos at putol-putol ang kanyang boses. Walang sinuman ang naghinala sa kanya. Lahat ay inakala na iyon ay iyak ng isang ina na nawala ng anak. Niyakap siya ng ilang kababaihan, kasama siyang umiyak. Sinuri ni Captain Santos ang katawan ng dalawang bata. Walang mga sugat, walang senyales ng karahasan, na para bang nadulas lamang sila at nalunod. Tumingin siya kay Ruben na may namumugtong mga mata. Baka nadulas sila habang naglalaro sa gilid ng kanal kagabi. Tumataas ang tubig noon. Hindi sumagot si Ruben, hinawakan lamang ang malamig na kamay ng kanyang anak. Sa labas, nagsimulang sumilip ang araw sa likod ng hamog. Ang ginintuang liwanag nito ay tumama sa mga bubong ng bahay at mga puno. Ngunit para sa maliit na Nayon na iyon, ang umaga ay madilim. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pag-iyak sa kahabaan ng daan, kasabay ng mga hakbang ng mga residenteng naghahatid sa dalawang maliliit na bangkay patungo sa kanilang tahanan para sa burol. Sa hapon, magkatabi silang ililibing sa sementeryo ng Nayon. At sa gitna ng pag-iyak, panalangin,
at tunog ng kampana, walang sinuman ang nag-akala na sa likod ng isang tila simpleng trahedya ay nagtatago ang isang madilim na lihim na iayanig sa buong nayon. Kulay kahel at abo ang langit sa nayon ng San Miguel ng hapong iyon. Ang amoy ng kandila ay humalo sa bango ng sampagita na pumuno sa bakura ng bahay ni Ruben. Sa sala, magkatabing nakahiga ang dalawang maliliit na bangkay sa banig na pandan. Ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng malinis na puting tela. Nakaupo si Padre Michael sa ulunan, marahang nagbabasa ng panalangin. Nakaupo si Maricel malapit sa paanan ng dalawang bata. Nanginginig ang kanyang katawan, namamaga ang kanyang mukha, pula at namumugto ang mga mata. Umiyak siya ng umiyak. Ang kanyang boses ay paos at basag, na nagpaluha sa lahat ng nakarinig. Hinahawakan niya ang puting telang tumatakip kina Marco at Nika. Mga anak ko. Bakit ang bilis ninyong umalis? Hindi kaya ni nanay na mawala kayo? Ilang kababaihan sa nayon ang kumalma sa kanya. Pasensya na, Day. Tiyak na may plano ang Diyos. Niyakap nila siya, binigyan ng mainit na tubig. Ngunit hindi tumigil ang pag-iyak ni Maricel. Patuloy siyang nanangis hanggang sa mawalan na siya ng boses. Sa bawat hikbi niya, mayroong pighati na nagpaantig sa sinuman, walang naghinala ng anuman. Lahat ay inakala na taos puso ang kanyang kalungkutan. Nakaupo si Ruben sa isang sulok ng silid, tahimik na nakatitig sa sahig. Hindi na siya umiiyak. Tuyo na ang kanyang mga mata, ngunit blanko ang kanyang tingin. Mula pa kaninang umaga ay hindi pa siya kumakain, hindi pa umiinom, nakatingin lamang sa dalawang maliliit na katawan na dati araw-araw na tumatakbo para yakapin siya pag-uwi niya mula sa dagat. Dumating si Aling Flora na may dalang isang bandeha ng mainit na tsaa at mga biskwit. Inilagay niya ito sa isang maliit na mesa at bumulong kay Mang Ben, kawawa naman ang babae, kanina pa hindi tumitigil sa pag-iyak. Dahan-dahang tumango si Mang Ben. Nakatayo ang balahibo ko sa ganyang iyak, mahina niyang sabi. Pagsapit ng gabi, umihip ang hangin mula sa dagat, dala ang tunog ng kampana ng Angelus mula sa simbahan ng nayon. Lahat ng naroroon ay yumuko. Pagkatapos ng dasal, isa-isang nagpaalam ang mga residente. Tanging si Ruben, Maricel, at ilang kamag-anak na lamang ang nanatili sa bahay. Sa labas, nagsimula nang marinig ang huni ng mga kuliglig. Mag-isang nakaupo si Maricel sa sala matapos umalis ang lahat. Ang ilan ng gasera ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang anino ng apoy ay sumasayaw sa dingding na kawayan. Hawak niya ang isang maliit na pulseras na gawa sa kabibe na pag-aari ni Nika. Matagal niya itong tinitigan at pumikit. Mukha siyang pagod, ngunit sa likod ng kalungkutan, may isang bagay na mahirap basahin, isang takot na pilit niyang itinatago. Napadaan si Mang Ben sa harap ng bahay. Huminto siya sandali, tumingin sa bukas na bintana. Nakita niyang nakaluhod si Maricel sa sahig, ngunit wala na siyang narinig na iyak. Tanging katahimikan. Bumulong siya ng mahina, baka naubusan na ng luha ang babae. At naglakad na siya palayo. Sa simbahan, muling ipinaalala ni Padre Michael sa mga nagtipon na residente, ngayong gabi, lahat tayo ay magdarasal para kina Marco at Nika. Huwag tayong magsalita ng masama tungkol sa pamilya ni Ruben. Ang ganitong pagsubok ay maaaring dumating sa sinuman. Lahat ay sumang-ayon. Naniniwala silang aksidente lamang ang trahedyang ito. Ngunit sa maliit na istasyon ng pulisya sa dulo ng nayon, hindi pa rin mapakali si Captain Santos. Nakaupo siya sa harap ng isang lumang mesang kahoy, nakatitig sa maikling ulat na kasalukuyan niyang isinusulat. Walang senyales ng karahasan, walang saksi, ngunit may isang bagay na tila hindi tama. Tinitigan niya ang mapa ng nayon, inaalala ang daanan ng tubig sa irigasyon, malakas ang agos nito patungo sa dagat. Kung nalunod ang mga bata sa ibang lugar, dapat ay mas malayo ang tinangay ng kanilang mga katawan. Ngunit natagpuan sila sa maliit na kanal malapit sa bukid. Huminga siya ng malalim. Baka masyado lang akong naghihinala, isip niya. Ngunit ang kanyang likas na pakiramdam bilang isang investigador ay hindi nagpatulog sa kanya ng gabing iyon. Sa bahay ni Ruben, nakaupo pa rin si Maricel sa harap ng dalawang maliliit na bangkay. Sa labas, maririnig ang mahinang hampas ng alon sa mga bato. Tinitigan niya ang liwanag ng kandila malapit sa ulunan ng mga bata. Basa ang kanyang mukha sa luha,
Ngunit sa kanyang mga mata, ang liwanag ng kandila ay sumasalamin sa isang bagay na nanginginig, isang anino mula sa nakaraan na ayaw niyang balikan. Lumapit si Ruben at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maricel. Bukas ng umaga, ililibing natin sila sa sementeryo sa tabi ng simbahan, mahinang sabi ni Ruben. Tumango si Maricel nang walang imik. Tinitigan niya ang dalawang bata sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Sa labas, sumilip ang buwan sa likod ng mga ulap. Huminto sandali ang hangin sa dagat, lumikha ng kakaibang katahimikan. Ang nayon ng San Miguel ay nahimbing sa pighati, at walang sinuman ang nakaalam na sa likod ng mga luha ng isang ina, mayroong isang lihim na hindi pa nabubunyag. Kinaumagahan pagkatapos ng libing, ang kapaligiran sa nayon ng San Miguel ay binalot pa rin ng kalungkutan. Tahimik ang mga kalsada. Tanging ang tilaok ng manok at ang hihip ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Sa bahay ni Ruben, nananatili pa rin sa hangin ang amoy ng kalatsotsi mula sa mga korona ng bulaklak para sa mga namatay. Ngunit sa ibang lugar, sa malamig na silid ng ospital sa lalawigan ng Quezon, ang dalawang maliliit na katawan na wala ng buhay ay naging susi sa isang misteryo. Nakatayo si Captain Santos sa harap ng silid ng forensiko. Kasama niya ang dalawang batang pulis. Sa loob, dalawang doktor mula sa forensic team ang nagsasagawa ng huling pagsusuri bago gumawa ng opisyal na ulat. Ang punong doktor, si U.C. Dimas, ay nakatingin sa mga tala sa kanyang kamay na may kunot sa noo. Dahan-dahan siyang umiling. Lumapit si Santos. Mahina ang kanyang boses. May kakaiba ba, Dok? Huminga si U.C. Dimas. Sa unang tingin, mukhang ang nalunod. Pero matapos naming suriin ng mas malalim, hindi karaniwan ang mga resulta. Pansinin mo ito. Itinuro niya ang mga resulta ng pagsusuri sa isang metal na mesa. Sa loob ng katawan ng dalawang bata, may kaunting tubig sa kanilang mga baga. Senyales na namatay nga sila sa tubig. Ngunit walang laman ang kanilang mga tiyan. Tanging mga tira lamang ng isang matamis na likido at maliliit na piraso ng biskwit. Walang putik o tubig ilog na karaniwang nalulunok kapag nalulunod. Kumunot ang noo ni Santos. Ibig sabihin, wala silang malay ng mahulog sa tubig. Dahan-dahang tumango si Ilse. Dimas. May isa pang mas nakakabahala mula sa resulta ng laboratorio. Sa dugo nilang dalawa, mayroong substansyang diazepam, isang uri ng pampakalma na may mataas na dosis. Ang substansyang iyon ay maaaring magpatulog ng mahimbing sa isang tao at magpawala ng malay sa loob lamang ng ilang minuto. Biglang tumahimik ang silid, tanging ang mabagal na pagtibok ng orasan sa dingding ang maririnig. Tinitigan ni Santos ang dalawang maliliit na katawan nang may mabigat na damdamin, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kung wala na silang malay ng mahulog sa tubig, imposible silang malunod ng mag-isa. May nagpatulog sa kanila. Nagpatuloy si Iusei. Dimas sa mahinang boses. Hindi pa namin alam kung saan nila nakuha ang gamot na ito, ngunit sapat ang dosis para sa dalawang batang kasing liit nila. Walang mga sugat, walang senyales ng pamimilit, kaya malamang na ininom nila ito nang hindi namamalayan, marahil sa pamamagitan ng pagkain o inumin. Tinitigan ni Santos ang mga tala sa kanyang kamay, mga tira ng matamis na likido at piraso ng biskwit. May naalala siya. Sa bahay ni Ruben, sinabi ni Maricel na binigyan niya ng gatas at biskwit ang mga bata bago sila umalis para maglaro. Ang alaala na iyon ay tumusok sa kanyang isipan na parang matulis na karayom. Ngunit ayaw niyang magpadalos-dalos. Bilang isang investigador, alam niyang kailangan ng ebidensya ang bawat hinala. Hiniling niya sa doktor na itago ng maayos ang lahat ng resulta ng pagsusuri at gumawa ng isang nakasulat na ulat. Lahat ng datos ay kailangang ipadala sa himpilan ng pulisya ng lalawigan sa araw ding iyon. Pagsapit ng gabi, bumalik si Santos sa nayon dala ang paunang resulta ng pagsusuri. Ang langit sa San Miguel ay kulay pula, mamasa-masa ang hangin na tila nagtatago ng isang lihim. Sa bulwagan ng barangay, nakaupo si Ruben kasama sina Mang Ben at Padre Michael. Malungkot pa rin ang kanilang mga mukha. Umupo si Santos sa kanilang harapan. Hindi pa niya maaaring sabihin ang lahat, kaya't mahina lamang niyang sinabi, hindi pa tapos ang pagsusuri, pero patuloy pa rin kaming mag-imbestiga.
Pakiusap, Mang Ruben, manatili po kayong kalmado at huwag maniwala sa mga usap-usapang hindi kumpirmado. Tumango si Ruben nang walang imik. Pagkatapos ng pagpupulong, naglakad si Santos pauwi, dumaan sa isang maliit na daanan patungo sa kanyang bahay. Nagsimula nang dumilim ang langit at mula sa malayo ay narinig ang tunog ng kampana para sa huling panalangin. Huminto siya sandali sa tulay na kawayan na tumatawid sa kanal kung saan natagpuan ang dalawang bata. Tahimik ang tubig. Tanging ilang dahon ng saging ang lumulutang sa ibabaw nito. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, alam niyang may isang bagay na hindi pa nabubunyag. Sa bahay ni Ruben, nakaupo si Maricel sa beranda. Hawak niya ang isang rosaryo. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng panalangin. Ngunit sa pagitan ng mga butil ng rosaryo, blanko ang kanyang tingin sa kadiliman na tila bawat butil ng panalangin ay lalong nagpapagulo sa kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Captain Santos. Sa kanyang mesa, nakalatag ang ulat ng forensiko at isang maliit na kwaderno. Malinaw ang pagkakasulat ni E.C. Dimas, natagpuan ang substansyang diazepam sa dugo ng mga biktima. Walang laman ang tiyan, walang senyales ng paglaban. Matagal niyang tinitigan ang mga tala na iyon. Sa labas, umuugong ang mga insekto sa gabi. Pagkatapos ay isinara niya ang kwaderno at bumulong sa sarili, hindi ito aksidente. Ito ay isang bagay na mas malalim pa. At mula ng gabing iyon, nagsimulang bumagabag sa kanyang isipan ang imahe ng dalawang maliliit na bata na natulog magpakailanman sa tubig. Sa likod ng mga luha ng isang ina, marahil ay may isang lihim na naghihintay na mabunyag. Kinaumagahan, mabigat ang pakiramdam sa San Miguel. Makulimlim ang langit na bumabalot sa buong nayon. Mamasa-masa ang ihip ng hangin mula sa dagat, dala ang amoy alat at basang lupa. Maagang umalis si Captain Santos patungo sa ospital ng lalawigan para kunin ang kumpletong ulat ng pagsusuring forensiko. Dala niya ang isang brown na folder na naglalaman ng mga dokumentong maaaring magbago sa direksyon ng investigasyon. Sa silid ng forensiko, naghihintay na si E.C. Dimas. Seryoso ang kanyang mukha, umalingaw ang kanyang mga hakbang sa puting sahig. Ibinigay niya ang ulat na may nanginginig na kamay. Sinuri na namin ulit lahat ng resulta, mahinang sabi ni E.C. Dimas. Hindi nalunod ang mga bata ng may malay. Wala na silang kamalayan bago pa man pumasok ang kanilang mga katawan sa tubig. Dahan-dahang binuksan ni Santos ang ulat. Bawat linya ay tila nagdaragdag ng bigat sa kanyang dibdib. Natagpuan ang diazepam sa mataas na antas sa dugo ng parehong biktima. Ang likido sa baga ay nagpapakitang humihinga pa sila ng ilang segundo sa tubig, ngunit walang bakas ng pagpupumiglas o senyales ng pagkasindak. Ibig sabihin, natulog lamang sila at nalunod ng walang paglaban. Itinaas ni Santos ang kanyang tingin, paos ang kanyang boses. Kaya pinatulog muna sila bago itinapon sa kanal? Dahan-dahang tumango si E.C. Dimas. Idinagdag niya sa mahinang boses, nakakita rin kami ng tira-tirang matamis na likido sa kanilang sikmura. Katulad ng gatas o inuming mailasang banilya. Walang mabigat na pagkain, tanging ang likidong iyon lamang. Marahil inihalo ang gamot sa inumin. Matagal na tinitigan ni Santos ang ulat, ang salitang gatas ay umalingaw sa kanyang isipan. Muli niyang naalala ang gabi nang sinabi ni Maricel na binigyan niya ng gatas at biskwit ang mga bata bago sila umalis para maglaro. Ang maliliit na piraso ng impormasyon ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan. Nagpasalamat siya sa doktor at lumabas ng ospital. Sa labas, lalong dumilim ang makulimlim na langit. Sa malayo, narinig ang tunog ng kampana para sa tanghali mula sa tore ng simbahan ng bayan. Tumayo siya sa gilid ng daan ng ilang minuto, pinagmamasdan ang abalang trapiko. Mabilis na umikot ang kanyang isipan. Kung totoong binigyan ng gamot ang mga bata, ibig sabihin may isang taong sinadyang patulugin sila. At ang taong iyon ay tiyak na malapit sa kanila. Pagsapit ng hapon sa istasyon ng pulisya ng San Miguel, tinipon ni Santos ang kanyang 3 tauhan. Kalmado niyang ipinaliwanag ang mga resulta ng pagsusuring forensiko. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Hindi nalunod ng mag-isa ang mga bata. May nagpawala ng kanilang malay.
Ngayon, ang ating tungkulin ay alamin kung sino ang huling kasama nila. Sinabi ng isa sa mga miyembro, mag-ingat po tayo, Kap. Nagluluksa pa rin ang lahat ng residente. Hindi tayo pwedeng magbintang ng sinuman ng walang ebidensya. Sumang-ayon si Santos. Alam niyang sa isang maliit na nayon tulad ng San Miguel, mas mabilis kumalat ang isang balita kaysa sa hangin. Nang gabing iyon, nagpasya si Santos na pumunta sa bahay ni Ruben. Puno pa rin ng mga bulaklak at amoy ng kandila ang bahay. Nakaupo si Ruben sa beranda, blanko ang tingin sa daan. Nasa loob ng bahay si Maricel, sabi hindi pa rin makakain. Umupo si Santos sa tabi ni Ruben. Matagal silang natahimik bago sa wakas ay nagsalita si Ruben ng mahina. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, Kapitan. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko pa rin ang mga ngiti ni na Marco at Nika. Dahan-dahan siyang tinapik sa balikat ni Santos at sinabi, maingat po kaming nag-imbestiga sa lahat. Maaaring hindi ito isang ordinaryong aksidente. Tinitigan siya ni Ruben nang may mapupulang mata. Anong ibig mong sabihin? Maikli lamang ang sagot ni Santos. Hindi pa po namin matitiyak, pero may mga bagay na hindi magkatugma. Ipagdasal na lang po natin na lumabas agad ang katotohanan. Ayaw niyang magsalita ng higit pa hanggat walang matibay na ebidensya. Nang magpaalam siya, saglit niyang nakita si Maricel sa loob ng bahay. Nakaupo ang babae sa harap ng litrato ng dalawang bata, hawak ang rosaryo. Sumasalamin ang liwanag ng gasera sa kanyang maputlang mukha. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng isang segundo, may nakita si Santos sa mga mata ng babae. Isang bagay na hindi lamang kalungkutan, mayroong malalim na takot, tulad ng isang taong may itinatago. Lumalim na ang gabi. Sa kanyang opisina, binasa muli ni Santos ang ulat ng forensiko habang nakikinig sa tunog ng alon sa di kalayuan. Bawat pangungusap sa ulat ay tila isang madilim na anino na lalong nagiging malinaw. Walang paglaban, walang tubig sa tiyan, may mataas na dosis ng pampakalma. Isinara niya ang folder at ipinikit ang kanyang mga mata. Pumasok ang hangin ng gabi mula sa bintana, dala ang amoy alat ng dagat. Sa kanyang puso, lumitaw ang isang tahimik na panalangin. Panginoon, kung hindi ito aksidente, ipakita ninyo sa amin kung sino ang may gawa bago malunod ang nayong ito sa kasinungalingan. At nang gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng San Miguel, alam ni Captain Santos na kabubukas pa lamang niya ng pinto, patungo sa isang lihim na mas madilim pa kaysa sa kanyang inaakala. Kinabukasan, tila payapa ang nayon ng San Miguel sa labas, ngunit sa puso ng bawat isa ay nananatili pa rin ang anino ng pagkawala. Sa maliit na istasyon ng pulisya na yari sa kahoy, nakaupo si Captain Santos sa harap ng mesa na may isang tasa ng itim na kape na lumamig na. Sa kanyang harapan ay nakabukas ang isang kwadernong may mga tala mula sa ulat ng forensiko at mga pahayag ng pamilya. Binasa niya muli ang kanyang isinulat kagabi. Lahat ng impormasyon ay tumuturo sa iisang bagay, binigyan ng pampakalma ang mga bata bago sila malunod. Ngayon, ang kailangan niyang tiyakin ay kung sino ang nagbigay sa kanila ng huling inumin. Bandang 9:00 ng umaga, dumating si Ruben kasama ang kanyang asawa, si Maricel. Malungkot pa rin ang mukha ni Ruben habang si Maricel ay tila mas kalmado. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida, namumugto ang kanyang mga mata, ngunit hindi nawala ang isang manipis na ngiti sa kanyang mga labi. Pinaupo sila ni Santos. Nagsimula siyang magtanong sa isang malumanay na tono na para bang gusto lamang niyang kumpletuhin ang ulat. Ginang, gusto ko lang pong tiyakin muli ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari noong hapong iyon. Maaari po bang ikwento ninyo ulit ng dahan-dahan? Yumuko si Maricel, huminga at nagsimulang magsalita. Bandang 3:00 ng hapon, kumain ang mga bata ng biskwit at uminom ng gatas sa kusina. Pagkatapos, nagpaalam silang maglalaro sa kaparangan malapit sa kapilya. Sinabihan ko silang umuwi bago mag-Angelus. Naglaba ako hanggang lampas 4:00. Nang malapit nang lumubog ang araw at hindi pa sila bumabalik, nagsimula na akong mag-alala at nagtanong sa mga kapitbahay. Tapos, bandang 6:00, nag-report na ako sa kapitan ng barangay. Bawat salita ay lumabas sa kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan, walang paghinto.
Ang tono ng kanyang boses ay patag ngunit malinaw, na para bang may binabasa siyang isang bagay na kanyang kinabisa. Maingat na nagmamasid si Santos. Hindi siya nagsusulat, nakatitig lamang sa mukha ng babae. Sa likod ng ipinapakitang kalungkutan, mayroong isang kapanatagan na tila hindi natural. Binago niya ang direksyon ng tanong, kaya sigurado po kayong mag-isang umalis ang mga bata nang walang kasama? Agad na tumango si Maricel. Opo, nasa bahay lang ako. Alas 5 nga po, nasa kusina pa ako. Tumawag pa ako kay Aling Flora para manghiram ng kaunting bigas. Pwede ninyong itanong sa kanya, tiyak na naaalala niya. Tinitigan ni Ruben ang kanyang asawa na may malungkot na tingin. Tila naniniwala siya sa bawat salita. Umiti lamang si Santos ng bahagya at dahan-dahang nagsulat sa kanyang kwaderno. Pagkatapos ng ilang tanong pa, isinara niya ang kwaderno at nagpasalamat. Nang umalis ang mag-asawa, hindi agad tumayo si Santos. Tinitigan niya ang pinto na kasasara pa lamang. Sa kanyang isipan, ang mga salita ni Maricel ay umuulit na parang isang alingaungaw. Bawat pangungusap ay masyadong maayos, na para bang inayos gamit ang isang ruler. Walang paghinto, walang pagkalito, walang maling alaala. Naalala niya ang kanyang karanasan noong nag-aaral pa siya sa akademya. Minsang sinabi ng isa sa kanyang mga propesor, ang taong nagsasabi ng totoo ay karaniwang hindi perpekto ang pagkakaalala. Nag-aalinlangan sila, humihinto, minsan ay nagkakamali sa pagkakasunod-sunod. Ngunit ang taong nagsisinungaling ay madalas na masyadong malinaw magsalita, masyadong kumpleto dahil ang kwento ay inihanda na sa kanilang isipan. Isinulat ni Santos sa sulok ng kanyang kwaderno, masyadong perpekto ang mga salita, patag ang ekspresyon, matatag ang tono ng boses, posibleng hindi kusa. Matagal niyang tinitigan ang isinulat at huminga ng malalim. Pagsapit ng hapon, nagpasya siyang suriin muli ang pahayag ni Maricel. Pinuntahan niya ang maliit na tindahan ni Aling Flora sa gilid ng pangunahing kalsada ng Nayon. Ang matandang babae ay nag-aayos ng kanyang mga paninda habang mahinang humuhuni. Nang batiin siya ni Santos, umiti ito at pinaupo siya. Gusto ko lang pong tiyakin, Aling Flora. Noong hapong nawala ang mga anak ni Ruben, nakatanggap po ba kayo ng tawag mula kay Maricel? Mga anong oras po iyon? Nag-isip sandali si Aling Flora at sumagot, kung hindi ako nagkakamali, bandang alas 4:30, katatapos ko lang magdasal. Nagtanong lang siya tungkol sa bigas, sabi manghihiram daw ng isang dakot para magsaing. Itinala ni Santos ang oras na iyon, alas 4:30 ng hapon, at tumingin sa kalsada sa harap ng tindahan. Mula rito, hindi kalayuan ang bahay ni Maricel, 10 minuto lamang kung lalakarin. Sinubukan niyang magkwenta sa kanyang isipan. Kung alas 3 umalis ang mga bata, at alas 4:30 ay nasa bahay pa siya, nasaan sila sa loob ng 1 oras at kalahating iyon. Pagbalik niya sa istasyon, papalubog na ang araw. Ang langit sa itaas ng Nayon ay kulay kahel. Ang mga ibon ay lumilipad patungo sa kanilang mga pugad. Muling umupo si Santos sa mesa at tinitigan ang mapa ng Nayon na nakalatag sa dingding. Gumuhit siya ng linya mula sa bahay ni Ruben, patungo sa kaparangan, at pagkatapos ay patungo sa kanal ng irigasyon sa likod ng tubuhan. Hindi malayo ang distansya, halos 1 kilometro lamang. Bumulong siya ng mahina, kung totoong mag-isa silang umalis, bakit walang nakakita sa kanila na naglalaro sa kaparangan? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin na parang hamog sa hapon na lumalamon sa liwanag ng araw. At nang gabing iyon, isang bagay ang tiyak na alam ni Captain Santos, sa likod ng tila perpektong pag-iyak ng isang ina, maaaring mayroong isang kasinungalingan na maingat na binuo. Kulay abo ang langit sa San Miguel ng tanghaling iyon. Ang hangin mula sa dagat ay may dalang amoy alat at putik na humahampas sa mga tahimik na kalsada ng Nayon. Nakaupo si Captain Santos sa istasyon ng pulisya, nakatitig sa mga tala ng oras ng mga pangyayari sa kanyang kwaderno. Bawat numero at pahayag ay tila isang piraso ng palaisipan na hindi pa kumpleto. Naalala niya ang mga salita ni Maricel, umalis ang mga bata para maglaro ng alas 3. Naglaba ako hanggang alas 4. At bandang alas 4:30, tumawag ako kay Aling Flora para manghiram ng bigas. Lahat ay tila makatuwiran, ngunit masyadong sakto. Walang puwang para sa pagkakataon sa gitna ng isang ganito kalaking trahedya. Tumayo si Santos,
Kinuha ang kanyang jacket at lumabas patungo sa pangunahing kalsada ng nayon. Nagpasya siyang kausapin muli ng personal si Aling Flora. Ang maliit na tindahan ay nasa kanto malapit sa tulay na kawayan, kung saan karaniwang humihinto ang mga tao para bumili ng asukal o sabon. Sa harap ng tindahan, isang matandang puno ng mangga ang sumisilong sa isang bangkong kahoy. Nag-aayos si Aling Flora ng mga bote ng toyo sa isang istanteng kawayan nang dumating si Santos. Ngumiti ng palakaibigan ang matandang babae. Kapitan, may bibilhin po ba kayo? Ngumiti si Santos at umupo sa bangkong kahoy. Hindi po, Aling Flora. Gusto ko lang pong magtanong ng kaunti tungkol noong hapon na hindi pa natatagpuan ang mga anak ni Ruben. Huminto sandali si Aling Flora, tumingin sa malayo na para bang sinusubukang alalahanin. Noong hapong iyon, narito pa ako, hindi pa nagsasara ng tindahan. Hindi pa lubusang lumulubog ang araw. Nagtitimpla ako ng tsaa para sa ilang ginoo na naglalaro ng dama sa harap. Bigla akong nakarinig ng tunog ng motor. Bahagyang yumuko si Santos. Anong kulay po ng motor, Aling Flora? Mabilis na sumagot ang matanda. Kulay pula, tulad ng motor na karaniwang gamit ni Maricel. Kabisado ko dahil madalas ko siyang nakikitang dumadaan dito. Sa likod ng motor, may dalawang bata na tahimik na nakaupo. Mukha silang mahina. Nakasandal ang kanilang mga ulo sa likod ng babae. Akala ko inaantok lang sila. Tinitigan ni Santos ang mga mata ni Aling Flora. Sigurado po kayong iyon ay sa parehong hapon. Tumango ang matanda. Naman. Naaalala ko, hindi pa umuulan noon, napakainit ng panahon. Kakatapos ko lang magdilig ng mga bulaklak sa harap ng tindahan. Nang dumaan ang motor, kumaway pa ako. Pero hindi lumingon si Maricel, yumuko lang siya at binilisan ang takbo. Nanginginig ng bahagya ang boses ng matandang babae. Pumunta sila sa direksyon ng kanluran, sa maliit na daan patungo sa tubuhan at sa kanal ng irigasyon. Pagkatapos noon, hindi ko na sila nakita. Ilang oras pagkatapos, saka kumalat ang balita na nawawala ang mga bata. Binalot ng katahimikan ang maliit na tindahan. Tanging ang hihip ng hangin at ang pagkiskisan ng mga dahon ng mangga sa itaas ang maririnig. Saglit na tinitigan ni Santos ang lupa at muling nagtanong, sigurado po ba kayong hindi mukhang hindi mapakali o naglalaro ang mga bata? Umiling si Aling Flora. Hindi, tahimik lang sila na para bang tulog. Dahan-dahang tumayo si Santos, tinitigan ang mukha ng matandang babae ng may paggalang. Salamat po, Aling Flora. Napakahalaga po ng inyong impormasyon. Isinulat niya ang ilang maliliit na tala sa kanyang kwaderno. Ang sinag ng araw sa hapon ay tumago sa pagitan ng mga dahon, tumama sa kulubot, ngunit malinaw na mukha ni Aling Flora. Nang lumayo siya sa tindahan, mabilis na umikot ang kanyang isipan. Kung totoo ang sinabi ni Aling Flora, nagsisinungaling si Maricel. Wala siya sa bahay ng hapong iyon. Siya pa mismo ang nagdala sa dalawang bata, patungo sa kanal kung saan sila natagpuan. At ang oras na sinabi ng matandang babae, bandang 5:00, ay eksakto bago bumuhos ang ulan. Huminto si Santos sa tulay na kawayan na tumatawid sa agos ng kanal. Tinitigan niya ang ibabaw ng tubig na sumasalamin sa malabong liwanag. Sa ilalim niyon, dalawang maliliit na buhay ang minsang natahimik ng walang tinig. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kwaderno. Bawat salita ni Aling Flora ay tila isang maliit na ilaw na nagbibigay liwanag sa isang madilim na lagusan sa kanyang isipan. Nang hapong iyon, bumalik siya sa istasyon ng pulisya. Ang kanyang batang tauhan, si Bowo, ay naghihintay na may isang tumpok ng mga papeles. Agad niya itong inutusan na suriin ang lumang kamera sa bahay ni Mang Rono, isang kapitbahay malapit sa tindahan. Dati nang nagkabit si Mang Rono ng isang maliit na kamera para bantayan ang kanyang kulungan ng manok. Baka may naitala pa ang aparatong iyon. Kinaumagahan, nang tingnan ang kuha sa istasyon ng pulisya, isang malabong itim at puting screen ang nagpakita ng isang anino. Sa sulok ng larawan, isang pulang motor ang dahan-dahang dumaan. Malinaw ang silweta ng isang babae na may dalawang bata sa likod, kahit malayo ang kuha. Matagal itong tinitigan ni Santos. Bumigat ang kanyang puso. Kilala niya ang motor na iyon.
Alam niya kung sino ang nagmamaneho. Lumalim na ang gabi. Dahan-dahang bumuhos ang ulan sa labas ng bintana ng istasyon. Mag-isang nakaupo si Santos, nakatitig sa malabong larawan sa kanyang kamay. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, bumulong siya sa sarili. Ang katotohanan ay nagsisimula ng magsalita, hindi sa pamamagitan ng bibig ng tao, kundi sa pamamagitan ng mga mata ng isang taong hindi sinasadyang nakakita. Magdamag na umulan sa nayon ng San Miguel. Tumutulo ang tubig mula sa bubong na yero ng istasyon ng pulisya, lumilikha ng isang ritmikong tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakaupo pa rin si Captain Santos sa harap ng maliit na screen sa kanyang mesa, pinapanood ang paulit-ulit na itim at puting video. Hindi malinaw ang lumang kamera ni Mang Rono. Nanginginig ang kuha, minsan madilim, minsan nasisilaw sa refleksyon ng tubig. Ngunit sa gitna ng hamog at mga butil ng ulan, may isang anino na mahirap itanggi. Isang babae na nagmamaneho ng pulang motor. Sa likod niya, dalawang bata ang tahimik na nakaupo, walang galaw. Pinindot ni Santos ang stop button sa isang partikular na sandali. Pinalaki niya ang imahe hanggang sa bahagyang makita ang hugis ng mukha at belo. Kahit malabo, alam niyang si Maricel iyon. Walang duda, ang postura ng katawan, ang tela ng kanyang damit, at ang hugis ng motor ay lahat tumutugma. Si Bowo, ang batang tauhan na nakaupo sa kanyang tabi, ay bumulong ng mahina, "Kap, kuha po ito bandang alas 5 ng hapon, bago bumuhos ang ulan." Eksaktong oras na sinabi ni Aling Flora. Dahan-dahang tumango si Santos, hindi inaalis ang tingin sa screen. Naramdaman niyang biglang bumigat ang hangin sa silid. Pinatay niya ang video at sumandal sa kanyang upuan. Sa kanyang isipan, lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit. Sabi ni Maricel, mag-isang umalis ang mga bata, habang ang ebidensya ay nagpapakita na siya mismo ang nagdala sa kanila patungo sa kanal. Ang oras na binanggit niya nang tumawag siya, kay Aling Flora, ay isa ring maayos na peking alibi. Sinasadya niyang maghanda ng kwento para pagtakpan ang kanyang ginawa. Tumayo si Santos at dahan-dahang naglakad patungo sa bintana. Malakas pa rin ang ulan sa labas. Sumasalamin ang ilaw ng poste sa mga sanaw ng tubig, lumilikha ng isang pilak na liwanag sa basang kalsada. Sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang galit na mahirap ipaliwanag. Dalawang inosenteng bata at isang babaeng nagkukunwaring umiiyak sa harap ng lahat. Kinaumagahan, dinala ni Santos ang mga kopya ng video sa bahay ni Ruben. Ang bahay na yari sa kawayan ay tila tahimik. Tanging ang hihip ng hangin sa mga dahon ng saging sa likod bahay ang maririnig. Sinalubong siya ni Ruben na may pagod na mukha, namamaga ang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Tinitigan niya ang pulis ng may blankong tingin. Dahan-dahang nagsalita si Santos. May gusto po akong ipakita sa inyo, Mang Ruben. Pero pakiusap po, manatili kayong kalmado. Binuksan niya ang folder at inilabas ang ilang larawang inimprenta mula sa video. Malabo ang mga larawan, ngunit sapat na malinaw para makilala, isang pulang motor na may dalawang bata sa likod. Matagal na tinitigan ni Ruben ang mga larawan at biglang nagbago ang kanyang mukha. Nanginginig ng husto ang kamay na may hawak sa mga larawan. Nakilala niya ang motor na iyon, ang motor ng kanyang asawa. Tumingin siya kay Santos na may mga matang nagsisimula ng mamasa. Saan galing ito? Yumuko si Santos ng may paggalang. Mula po sa kamera sa bahay ni Mang Rono. Bandang alas 5 ng hapon. Hindi nagsalita si Ruben. Nakatayo lamang siya, nakatingin sa labas ng bintana, sa daan na dinaanan noon ng motor. Naalala niya ang bawat salita ni Maricel, bawat luha, bawat dasal na binigkas niya sa harap ng mga bangkay ng kanyang mga anak, lahat ay biglang naging hungkag. Kasabay nito, sa bahay ni Aling Flora, nagwawalis ng bakuran ang kanyang anak na si Wulan. May nakita siyang isang bagay sa ilalim ng isang palumpong malapit sa bakod. Isang maliit na puting bagay na kumikinang. Nang kunin niya ito, isa pala itong maliit na pulseras na gawa sa kabibe na pag-aari ni Nika. Nakilala niya ito dahil madalas niyang nakikitang suot ito ng bata. Tumakbo si Wulan sa kanyang ina habang ipinapakita ang pulseras. Nagulat si Aling Flora. Ito ang pulseras ng anak ni Ruben, bakit nandito? Ang kanilang tindahan ay nasa daan patungo sa kanal.
Agad na pinuntahan ni Aling Flora si Captain Santos at ibinigay ang pulseras. Nang makita ni Santos ang maliit na bagay na iyon, naramdaman niyang tumayo ang kanyang balahibo. Ang nawawalang maliit na pulseras ay naging isang tahimik na saksi na dumaan niya ang mga bata sa daang iyon kasama ang isang tao. Inilagay niya ang pulseras sa isang plastik na bag para sa ebidensya at mahinang sinabi, laging nagbibigay ng palatandaan ang Diyos kahit gaano kaliit. Nang hapong iyon, bumalik si Santos sa istasyon ng pulisya. Idinikit niya ang mga larawan mula sa video sa isang malaking pisara kasama ang mapa ng nayon. Doon, gumuhit siya ng linya mula sa bahay ni Ruben, patungo sa tindahan ni Aling Flora, at pagkatapos ay patungo sa kanal ng irigasyon. Ang huling tuldok ay huminto sa lugar kung saan natagpuan ang dalawang bangkay. Ang linya ay parang isang pulang sinulid na nagtuturo sa katotohanan. Matagal siyang nakatayo sa harap ng pisara, nakikinig sa hihip ng hangin sa hapon na dumadaan sa bintana. Nagsimula nang mamula ang langit sa kanluran. Sa kanyang puso, alam ni Santos na malapit nang matapos ang investigasyon. Isang hakbang na lang at lahat ng kasinungalingan ay guguho. Ngunit sa bahay ni Ruben, nakaupo pa rin si Maricel sa beranda, nakatingin sa malayong karagatan. Hindi niya alam na ang kanyang anino sa ibabaw ng pulang motor ay naitala na at ngayon ay naging unang ebidensya na hindi maitatanggi. Sa kanyang mukha, isang bahagyang ngiti ang lumitaw, ngunit sa likod nito, mayroong isang pagkabalisa na dahan-dahang nagiging takot. Umaga sa nayon ng San Miguel, mabigat ang pakiramdam. Makulimlim ang langit, basa ang hangin, at ang ihip ng dagat ay may dalang amoy alat na malagkit. Sa bakuran ng istasyon ng pulisya, nakatayo si Captain Santos kasama ang dalawa niyang tauhan, sina Bowo at Dedi. Hawak nila ang isang search warrant na kadarating lang mula sa munisipyo. Sa araw na ito, hahalughugin nila ang bahay ni Ruben at ng kanyang asawa, si Maricel. Tinitigan ni Santos ang daan ng lupa na patungo sa bahay na yari sa kawayan. Hindi siya nakaramdam ng ginhawa, kundi isang halo ng kalungkutan at determinasyon. Sa kanyang puso, ipinagdasal niya na anumang matagpuan nila ay sasagot sa lahat ng mga tanong na nakabitin sa isipan ng lahat. Ang bahay ni Ruben ay nasa dulo ng nayon, nakaharap sa nyugan at sagingan. Pagdating ng grupo ng mga pulis, nakaupo si Ruben sa harap ng bahay. Gusot at pagod ang kanyang mukha. Tila naguguluhan siyang makita ang pagdating nila. Lumabas si Maricel mula sa kusina, mabagal ang hakbang, nakasuot ng isang simpleng duster. Tinitigan siya ni Santos ng malumanay ngunit may diin. Ginang, naparito po kami para siya sa atin ang bahay. Saglit lang po ito. Pakiusap, hayaan ninyo kaming gawin ang aming trabaho. Tumango ng bahagya si Maricel, pilit nang umingiti. Sige po, Kapitan. Wala naman po akong itinatago. Nagsimulang magtrabaho ang mga pulis. Binuksan nila ang bawat silid, sinuri ang mga aparador, kusina at likod bahay. Lahat ay tila maayos, masyadong maayos. Malinis ang sahig na kawayan, walang alikabok o putik. Si Dedi, na nagsuri sa kusina, ay bumulong pa, parang kapupunas lang nito kaninang umaga. Naglakad si Santos sa likod bahay. Doon ay may isang labahan at isang lumang washing machine na nakalagay sa sulok. Sa ilalim nito, may isang maliit na puwang na sapat para pagtaguan ng isang bagay. Yumuko siya, tiningnan ng mas malapit at tinawag si Bowo. Tulungan mo akong iangat ng kaunti ang makina. Nang iangat ang makina, lumitaw ang isang peres ng berdeng bota na goma. May mga tuyong putik na nakadikit sa gilid at may bahagyang basa pa sa ilalim. Agad na sumingaw ang amoy ng mamasa-masang lupa. Matagal na tinitigan ni Santos ang mga ito at dahan-dahang kinuha. Pinagmasdan niya ang mga bakas ng putik na nakadikit pa rin, kulay abo ito, may maliliit na piraso na tila dahon ng tubo at pinong buhangin. Nakilala niya ang amoy nito. Ito ang kakaibang amoy mula sa pampang ng kanal ng irigasyon sa likod ng tubuhan, kung saan natagpuan ang mga katawan ni Marco at Nika. Namutla ang mukha ni Maricel. Nanigas siya sa kinatatayuan sa may pintuan. Nanginginig ang kamay na humahawak sa lailayan ng kanyang damit. Tinitigan siya ni Ruben nang may pagtataka. Kaninong sapatos yan? Ibunuka ni Maricel ang kanyang bibig, ngunit halos hindi marinig ang kanyang boses. Lumapong sapatos yan, Kap. Ginagamit ko sa hardin.
Nanatiling kalmado si Santos. Sininyasan niya si Daddy na ilagay ang mga bota sa isang plastic bag para sa ebidensya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Maricel. Ang kanyang mukha ay malumanay ngunit matalas. Ginang, kailan ninyo huling ginamit ang mga botang ito? Yumuko si Maricel. Kahapon po ng umaga, naglinis ako sa likod bahay. Pero hindi umulan noon, sabi ni Santos. Hindi maputik ang lupa. Hindi sumagot si Santos. Tinitigan lamang niya ang babae ng ilang segundo at lumingon kay Ruben. Mang Ruben, nakita niyo po ba ang asawa ninyong gumamit ng mga botang ito kamakailan? Umiling si Ruben. Hindi. Bihira akong nasa bahay. Karaniwan, ako lang ang gumagamit ng bota kapag pumapalaot, hindi siya. Natahimik ang buong bahay, tanging ang hihip ng hangin sa pagitan ng mga dingding na kawayan ang maririnig. Lalong yumuko si Maricel. Mahigpit na hinawakan ang tela ng kanyang duster sa dibdib. Matapos ang paghahalughog, umalis ang grupo ng mga pulis dala ang mga bota bilang ebidensya. Nakatayo si Ruben sa beranda, pinapanood silang umalis ng may blankong mga mata. Nasa loob pa rin si Maricel, nakaupo sa isang silya na may maputlang mukha. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng kampana para sa tanghali, tumatago sa nakabibinging katahimikan. Sa istasyon ng pulisya, inilagay ni Santos ang mga bota sa ibabaw ng mesa. Muli niyang sinuri ang putik na nakadikit sa ilalim. Ang mga piraso nito ay kapareho ng lupa sa paligid ng kanal. Nagpasya siyang ipadala ang isang sample sa laboratorio ng lalawigan upang tiyakin ang pagtutugma ng mineral at komposisyon ng lupa. Nang gabing iyon, malakas ang ulan. Mag-isang nakaupo si Santos sa kanyang opisina. Ang ilan ng gasera ay sumasayaw sa ihip ng hangin mula sa bintanang hindi nakasara ng maayos. Sa mesa, ang mga bota na nakabalot sa malinaw na plastik ay tila isang ordinaryong bagay. Ngunit para kay Santos, ang bagay na iyon ay nagsasalita. Ang putik sa ilalim ng swelas nito ay naglalaman ng katotohanang hindi maitatago. Ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali, nakikinig sa patak ng ulan. Sa kanyang puso, alam niyang ang susunod na hakbang ang magtatakda ng lahat. Nangako siya sa dalawang bata na ngayon ay nagpapahinga sa basang lupa, hindi siya titigil hanggang sa tuluyang lumabas ang katotohanan. 2 araw pagkatapos ng paghahalughog, kakaiba ang pakiramdam sa istasyon ng pulisya ng San Miguel. Ang malaking pisara sa dingding na dati puno ng mga pulang linya ay ngayon ay puno na ng mga ebidensya at tala. Bawat larawan, bawat tala ng oras, bawat maliit na bagay ay nagsimulang magkaugnay, tulad ng isang palaisipan na sa wakas ay nabubuo na. Nakaupo si Captain Santos sa kanyang lumang silyang kahoy, nakatitig sa ulat na kadarating lang mula sa laboratorio ng lalawigan. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa lupa. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga papel. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Malinaw at malamig ang mga salita sa papel. Ang sample ng putik sa mga bota na pag-aari ni Maricel ay may eksaktong parehong komposisyon ng mineral at organikong nilalaman tulad ng lupa sa pampang ng kanal kung saan natagpuan ang dalawang bata. Walang kahit katiting na pagkakaiba. Ipinikit ni Santos ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Ang pangungusap na iyon ay parang isang kampanang naghudyat ng katapusan ng lahat ng haka-haka. Wala nang pagdududa, wala nang ibang posibilidad. Lahat ng daan, lahat ng pahiwatig, lahat ng ebidensya ay ngayon ay tumuturo sa iisang pangalan, Maricel. Tumayo siya at naglakad patungo sa pisara ng ebidensya. Nandoon ang larawan ng pulang motor, ang kuha mula sa kamera, ang maliit na pulseras na gawa sa kabibe, at ang larawan ng mga botang may putik pa rin. Sa ilalim ng lahat ng ito, malinaw na nakasulat ang sulat kamay ni Santos gamit ang pulang tinta, isang taong nakakaalam ng katotohanan. Isang taong nagsisinungaling. Pumasok si Bowo na may dalang isang tasa ng kape. Tense ang kanyang mukha, nakatingin sa pisara. Kap, kaya totoo ngang siya ang may gawa nito. Hindi agad sumagot si Santos. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan ang langit ng San Miguel ay nagsisimulang maging ginintuan pagsapit ng hapon. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina siyang nagsabi, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Pero hindi tayo maaaring umasa lamang sa ebidensya. Kailangan nating marinig ang kanyang pag-amin.
Nang hapong iyon, binuo ang isang maliit na koponan. Dadalhin nila si Maricel sa opisina ng lalawigan para sa karagdagang pagsisiyasat. Inihanda na ang opisyal na subwena. Si Santos mismo ang pumirma rito. Matatag ngunit mabigat ang kanyang pagsulat, tulad ng isang kamay na nagsusulat ng katotohanan, ngunit nagmamarka rin ang pagtatapos ng isang buhay. Samantala, sa bahay ni Ruben, kakaiba ang hangin. Mula pa kaninang umaga, mas tahimik si Maricel. Nakaupo siya sa beranda, nakatingin sa mga puno ng niyog sa di kalayuan. Minsan ay umingiti siya ng mag-isa, minsan ay nakatitig sa lupa. Sinubukan siyang kausapin ni Ruben, ngunit maikli lamang ang kanyang mga sagot. Nang huminto ang sasakyan ng pulisya sa harap ng bahay, tumayo si Ruben na may pagtataka sa mukha. Tinitigan niya si Santos na bumaba ng may kalmadong hakbang. Mang Ruben, humihingi po kami ng paumanhin. Kailangan lang po namin kumuha ulit ng pahayag mula sa inyong asawa. Para lang po linawin ang ilang bagay. Dahan-dahang tumango si Ruben. Tinitigan niya ang kanyang asawa na nakaupo pa rin sa silya. Lumingon si Maricel, maputla ang kanyang mukha, ngunit hindi nagulat. Tumayo lamang siya, inayos ang kanyang damit, at sinabi sa isang patag na boses, "Sige po, sasama ako." Ang paglalakbay patungo sa opisina ng lalawigan ay tahimik. Dahan-dahang gumalaw ang sasakyan sa maalikabok na daan at mga lunti ang bukiri na bagong tubo pagkatapos ng ulan. Nakaupo si Maricel sa likurang upuan, nakatingin sa labas ng bintana. Sa kanyang mga mata, ang mga palayan na umuugoy ay parang mga alon ng dagat na payapa, ngunit ang kanyang puso ay nagngangalit. Sa opisina, dinala siya sa silid ng interogasyon. Doon, mayroon lamang isang mesang kahoy, 2 silya, at isang folder na puno ng mga larawan at dokumento. Umupo si Captain Santos sa kanyang harapan, nakatitig ng may malumanay ngunit mapagmasid na tingin. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang lahat ng ebidensya, ang larawan ng pulang motor, ang kuha mula sa video, ang pulseras na gawa sa kabibe na pag-aari ni Nika, at ang mga bota na malinis na ngayon matapos suriin. Matagal na tinitigan ni Maricel ang lahat ng ito. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Binuksan ni Santos ang folder at dahan-dahang nagbasa. Ginang Maricel. Ang resulta ng pagsusuri sa lupa ay nagpapakita na ang mga botang ito ay naglalaman ng putik na kapareho ng nasa lokasyon ng pagkakadiskubre. Ang video ay nagpapakita ng inyong pulang motor na dumaraan kasama ang 2 bata bandang alas 5 ng hapon. Ang pulseras ng batang babae ay natagpuan malapit sa tindahan kung saan kayo huling nakita. Bawat salitang lumabas sa bibig ni Santos ay parang isang suntok. Yumuko si Maricel, nanginginig ang kanyang mga labi, magkadikit ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit basag ang kanyang boses. Hindi ko po alam, Kapitan. Gusto ko lang naligtas ang mga bata. Hindi sumagot si Santos, tinitigan lamang siya ng matagal. Sa kanyang puso, alam niyang ang babae sa kanyang harapan ay nakikipaglaban sa sarili, sa pagitan ng takot at pagnanais na maging tapat, sa pagitan ng pagpapanatili ng kasinungalingan o pag-amin sa katotohanang naghihintay na sa pintuan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng unang interogasyon, mag-isang nakaupo si Santos sa kanyang opisina. Sa labas, ang hangin ay may dalang amoy ng mamasa-masang dagat. Sa ibabaw ng mesa, tahimik ang mga ebidensya. Ngunit tila nagsasalita ang mga ito sa kanya, bawat maliit na bagay ay may tinig. Ang parehong tinig na bumubulong sa kanyang tainga na walang kasinungalingan ang maaaring magtagal magpakailanman. Napakalamig ng silid ng interogasyon sa opisina ng lalawigan ng gabing iyon. Isang malamlam na ilaw na neon ang nagbibigay liwanag sa lumang mesang kahoy sa gitna ng silid. Nakaupo si Maricel sa isang silyang bakal. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Maputla ang kanyang mukha, namumugto ang mga mata sa pag-iyak. Sa kanyang harapan, kalmadong nakatitig si Captain Santos, kasama ang 2 batang investigador na nagsusulat ng bawat salita. Binuksan ni Santos ang folder sa kanyang harapan at nagsalita sa mahinang boses, "Ginang Maricel, ipinatawag namin kayo hindi para saktan, kundi para hanapin ang katotohanan. Alam naming mabigat ito, ngunit ang 2 batang nawala ay nararapat sa hustisya." Yumuko si Maricel, nanginginig ang kanyang mga balikat. Sumagot siya sa mahinang tinig, "Hindi ko po sila pinatay, Kapitan.
Nawalan din ako. Ina nila ako. Paano ko magagawang saktan sila? Matagal siyang tinitigan ni Santos at binuklat ang isang pahina mula sa folder. Maayos na nakalatag sa mesa ang mga larawan ng ebidensya, ang pulang motor, ang pulseras na gawa sa kabibe, ang mga botang may putik, at ang resulta ng laboratorio na nagpapakita ng pampakalma sa katawan ng dalawang bata. Ginang, hindi po ito haka-haka. Lahat po ito ay katotohanan. Ang putik sa inyong bota ay kapareho ng lupa sa gilid ng kanal. Ang kuha ng kamera ay nagpapakita na dinala ninyo sila ng hapong iyon. Walang ibang tao sa daang iyon. Matigas na umiling si Maricel. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi po ako iyon. Baka ibang tao na kamukha ko lang. Nasa bahay po ako noon naglalaba. Nanatiling kalmado si Santos. Sanay na siyang humarap sa mga taong tumatanggi gamit ang luha. Ngunit ngayon mayroong kakaiba. Nararamdaman niya ang tunay na takot mula sa babae. Hindi lamang takot na maparusahan, kundi dahil sa pagkaunawa sa isang kasinungalingan na masyado ng malalim. Mahinahon siyang nagsalita na parang isang ama na nagpapayo sa kanyang anak, Ginang, hindi ko hinahanap kung sino ang dapat sisihin. Hinahanap ko ang katotohanan. Hindi na makapagsalita ang mga batang iyon. Ngunit ang lupa, ang tubig at ang oras. Alam ninyo mismo, ang katotohanan ay hindi maaaring ibaon magpakailanman. Kinagat ni Maricel ang kanyang labi, mahigpit na hinawakan ang dulo ng kanyang damit. Dumaloy ng malakas ang kanyang mga luha, ngunit matigas pa rin ang kanyang boses. Wala akong kasalanan. Mahal ko sila. Pinapakain ko sila. Nilalabhan ko ang kanilang mga damit. Pinapatulog ko sila gabi-gabi. Bakit ko sila sasaktan? Saglit na yumuko si Santos. May kinuha siya mula sa isang drawer at inilagay sa ibabaw ng mesa. Isang maliit na pulseras na gawa sa kabibe, basa pa matapos linisin mula sa putik, ang pulseras ni Nika. Tinitigan ni Maricel ang bagay na iyon. Nanigas ang kanyang mukha. Natagpuan ang pulseras na ito sa harap ng tindahan ni Aling Flora, sa daan patungo sa kanal. Hindi kalayuan sa lugar kung saan nakuna ng kamera ang pulang motor. Tinitigan siya ni Santos ng diretsyo. Alam ninyo kung kaninong pulseras ito. Tinakpan ni Maricel ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Niyanig ng husto ang kanyang mga balikat. Hindi siya makasagot. Matagal na natahimik ang silid. Tanging ang tunog ng orasan sa dingding ang maririnig. Sa wakas, inalis ni Maricel ang kanyang mga kamay, tinitigan ang pulseras ng may blankong tingin. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko. Lahat ay nag-aakusa sa akin, pero wala naman akong masamang intensyon. Tinitigan siya ni Santos ng malalim. Walang masamang intensyon. Ngunit dalawang bata ang nawala ng buhay. Hindi na sila makakabalik. Natahimik si Maricel. Tumulo ang kanyang mga luha sa mesa, nabasa ang mga papel ng ebidensya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang gusto niyang burahin ang katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Santos at naglakad patungo sa bintana. Sa labas, tahimik ang gabi, tanging ang hihip ng hangin at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Tumingin siya sa kadiliman at nagsalita sa isang mabigat na tono, Ginang, alam kong minsan kayong naging isang mabuting tao. Ngunit minsan, ang sakit, inggit, o galit ay nagpapalimot sa tao sa kanilang mga limitasyon. Tinitigan siya ni Maricel, basa ang kanyang mukha. Hindi siya sumagot. Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. Ang batang imbestigador sa sulok ay huminto sa pagsusulat, tinitigan ang babae ng may awa. Walang nagsalita. Pagkatapos ng ilang minuto, muling umupo si Santos. Dahan-dahan niyang isinara ang folder. Ginang, bibigyan namin kayo ng oras para mag-isip. Ngunit tandaan ninyo, hindi mawawala ang katotohanan. Maaaring malinlang ninyo ang mundo, ngunit hindi ninyo malilinlang ang inyong sariling konsensya. Humagulgol si Maricel, paos ang kanyang boses. Gusto ko lang na maging masaya sila. Hindi ko alam na magkakaganito ang lahat. Tinitigan siya ni Santos ng tahimik. Alam niyang ang mga salitang iyon ay hindi isang pag-amin, kundi isang senyales mula sa isang pusong pagod ng magsinungaling.
Nang gabing iyon, matapos dalhin si Maricel sa pansamantalang selda, mag-isang nakaupo si Santos sa kanyang opisina. Tinitigan niya ang maliit na pulseras na nakalatag pa rin sa mesa. Sa katahimikan, nagdasal siya para sa dalawang batang natutulog sa basang lupa at para sa isang babaeng nalulunod sa kasinungalingan na siya mismo ang lumikha. Napakhaba ng gabi sa opisina ng lalawigan. Katatapos lang ng ulan, nag-iwan ng amoy ng basang lupa na tumatago sa mga dingding ng silid. Sa loob ng silid ng interogasyon, isang puting ilaw ang malamlam na nagbibigay liwanag sa mukha ni Maricel na ngayon ay tila mas matanda kaysa sa kanyang edad. Pula ang kanyang mga mata, magulo ang buhok sa ilalim ng damit. Mahigit 7 oras na siyang nakaupo doon, sumasagot sa parehong tanong ng paulit-ulit. Nasa harapan pa rin niya si Captain Santos. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit matalas ang kanyang tingin. Hindi siya sumisigaw, hindi pumipilit. Inulit lamang niya ang parehong pangungusap sa isang malumanay na tinig. Ginang, kung mahal ninyo ang mga batang iyon, sabihin ninyo ang totoo. Ang pangungusap na iyon ay umalinggaw-gaon na parang isang dasal na paulit-ulit. Tinitigan ni Maricel ang sahig, nanginginig ang kanyang mga labi, mahigpit na hinawakan ang dulo ng kanyang damit hanggang sa mamutla. Wala na siyang luha, tanging isang hirap na paghinga na lamang ang natira. Wala po akong intensyong patayin sila, Kapitan. Mahina ang kanyang boses, halos hindi marinig. Hindi pumutol si Santos. Tinitigan lamang niya ng walang imik, nagbibigay ng puwang para sa katotohanan na lumabas ng kusa. Yumuko si Maricel. Isa-isang tumulo ang kanyang mga luha sa mesang kahoy. Ang kanyang boses ay nagsimulang maging paos at basag sa gitna ng mga hikbi. Nang araw na iyon, gusto ko lang silang patahimikin. Pagod na ako. Araw-araw kong naririnig si Ruben na ikinukumpara ang mga batang iyon sa sarili kong anak. Si Marco matalinong bata, sinika mabait. Lahat ng tao, iyon ang sinasabi. Pero ang anak kong si Angelo, laging itinuturing na pasaway. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Pakiramdam ko hindi patas. Gusto kong maranasan nila ang mapagalitan, ang hindi mahalin. Kumuha ako ng ilang tableta ng pampatulog na ibinigay sa akin ng kapitbahay. Hinalo ko sa kanilang gatas. Akala ko magpapatulog lang iyon sa kanila ng matagal. Hindi aabot sa ganito. Basag ang kanyang boses sa huling pangungusap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang gusto niyang alisin ang isang nakakasakal na imahe. Tahimik siyang tinitigan ni Santos. Alam niyang ang pag-amin na iyon ay lumabas hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa isang pusong sumuko na. Dinala ko sila gamit ang motor patungo sa bukid. Tulog na sila. Ang kanilang mga ulo ay nakasandal sa aking likod. Huminto ako sa gilid ng kanal. Mataas pa ang tubig dahil sa ulan noong nakaraang gabi. Matagal akong nakaupo doon, nakikinig sa tunog ng tubig. Gusto kong umuwi. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Lalong yumuko siya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Tapos, dahan-dahan ko silang ibinaba. Wala na silang malay. Nakita ko ang kanilang mga mukha, napakatahimik, na para bang natutulog. Akala ko magigising pa sila. Pero matapos dumampi ang kanilang mga katawan sa tubig, lahat ay naging tahimik. Hindi ko na kayang tingnan. Umalis ako. Natahimik ang silid. Tanging ang tunog ng pagtibok ng orasan sa dingding ang maririnig. Yumuko si Santos at isinara ang folder sa kanyang harapan. Naramdaman niyang nanikip ang kanyang dibdib. Sa bawat pag-amin ng isang kriminal, laging may dahilan na tila makatao. Ngunit walang sapat na dahilan para palitan ang dalawang maliliit na buhay na nawala. Hinawakan ni Maricel ang kanyang mukha, mahinang umiiyak. Nagkamali ako, Kapitan. Alam kong nagkamali ako. Pero hindi ko alam kung bakit ko ginawa. Galit ako, nagsiselos, pagod na ako. Gusto kong malaman nila na ina rin ako. Gusto ko ring mahalin. Pero sinira ko ang lahat. Tumayo si Santos, dahan-dahang lumapit sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng babae, tinitigan ng may malungkot na mga mata. Ginang, laging binubuksan ng Diyos ang pinto para sa mga gustong maging tapat, ngunit hindi laging bukas ang pintong iyon.
Tinitigan siya ni Maricel, basa ang kanyang mukha sa luha. Dahan-dahan siyang tumango at muling yumuko. Si Bowo, na nagsusulat sa sulok ng silid, ay huminto, tinitigan ng may basang mga mata. Bata pa siya, hindi pa nakarinig ng isang pag-amin na ganito kasakit. Sa gitna ng mga salita ni Maricel, narinig niya ang boses ng isang inang naligaw sa pagitan ng inggit at maling pag-ibig. Matapos pirmahan ang ulat ng kaganapan, tahimik na nakaupo si Maricel, nakatitig sa maliit na pulseras na gawa sa kabibe na ngayon ay nasa ibabaw ng mesa. Inabot niya ang kanyang kamay, dahan-dahang hinawakan ito. Ginawa namin itong pulseras kasama si Nika sa dalampasigan noon, mahina niyang sabi. Bahagya siyang umiti at muling yumuko, at ang kanyang mga luha ay tahimik na tumulo. Nakatayo si Santos malapit sa pinto, pinagmamasdan ang babae sa huling pagkakataon ng gabing iyon. Sa kanyang puso, nagdasal siya hindi lamang para sa dalawang batang wala na, kundi pati na rin sa babaeng gayon ay wasak dahil sa kasalanang siya mismo ang lumikha. Nang patayin ang ilaw sa silid, tanging isang mahinang iyak na lamang ang natira, na nilamon ng hangin ang gabi sa San Miguel. Isang pag-amin ang sa wakas ay isinilang mula sa isang sirang puso, nagdala ng katotohanan, ngunit nag-iwan din ng isang sugat na hindi na kailanman maghihilom. Mabigat ang umaga sa kabisera ng lalawigan, kulay abo ang langit, na tila nakikiramay sa mangyayari sa araw na iyon. Sa harap ng gusali ng korte, 12 ng residente ng nayon ng San Miguel ang nagtipon. Dumating sila hindi para makita ang parusa, kundi para masaksihan ang katapusan ng isang kwentong ilang linggong pumuno sa kanilang mga puso at usapan. Sa gitna ng mga tao, tahimik na nakatayo si Ruben. Payat ang kanyang katawan, humpak ang kanyang mukha. Mula pa kagabi ay hindi siya natutulog. Hawak niya ang isang puting panyo na dati niyang ginagamit para punasan ang pawis ng kanyang dalawang anak kapag naglalaro sila sa dalampasigan. Ngayon, basa ang panyo sa luha. Nang buksan ang pinto ng korte, tumayo ang lahat. Pinasok si Maricel, pagiwang-giwang ang lakad. Nakasuot siya ng uniforme ng preso na may guhit na asul at puti. Maputla ang kanyang mukha, malungkot ang kanyang mga mata, gusot ang kanyang damit, nakaposas ang kanyang mga kamay sa harap, ngunit kalmado pa rin ang kanyang mga hakbang. Wala nang iyak, tanging isang mahabang katahimikan na nakadikit sa kanyang mukha. Sinimulan ng punong hukom ang paglilitis sa isang matatag na boses. Binasa niya ang mahabang sakdal, inuulit ang bawat katotohanang nabunyag sa investigasyon, tungkol sa gatas na may pampatulog, tungkol sa pulang motor na dumaan sa kamera, tungkol sa maliit na pulseras na natagpuan sa harap ng tindahan, tungkol sa mga botang may putik mula sa gilid ng kanal. Bawat pangungusap ay parang isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa. Yumuko si Maricel, paminsan-minsan ay humihinga ng malalim. Sa kabilang banda, nakaupo si Ruben sa upuan ng mga manonood, nanginginig ang mga kamay. Sa tuwing babanggitin ang pangalan ng kanyang mga anak, namumula ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi, pinipigilan ang iyak na gustong kumawala. Nang pagkakataon na ni Maricel na magsalita, natahimik ang silid. Dahan-dahan siyang tumayo, mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Hindi ako makahingi ng tawad sa pamamagitan ng mga salita, dahil walang sapat para tubusin ang aking kasalanan. Gusto ko lang sabihin na nagsisisi ako, hindi dahil nahuli ako, kundi dahil ngayon ko lang naintindihan ang kahulugan ng pagkawala kapag huli na ang lahat. Yumuko ang ilang tao sa korte. May mga umiyak, may mga pumikit. Matagal siyang tinitigan ng hukom at mahinang sinabi, alam mo ba ang bunga ng iyong ginawa? Dahan-dahang tumango si Maricel. Handa po akong tanggapin ang lahat, kagalang-galang na hukom. Tumayo ang taga-usig, binasa ang hiling na parusa sa isang matatag ngunit nanginginig na boses. Ang ginawa ng nasasakdal ay itinuturing na planadong pagpatay sa dalawang menor de edad na walang kalaban-laban. Batay sa mga umiiral na batas, hinihiling ng prosekusyon ang parusang kamatayan para sa nasasakdal na si Maricel. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Tinakpan ni Ruben ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Hindi gumalaw si Maricel. Nakatingin lamang siya ng diretso sa harap. Nanginginig ang kanyang mga labi. Pagkatapos ng maikling deliberasyon, bumalik ang mga hukom sa korte. Tumayo ang lahat. Umalingaw-ngaw ang boses ng punong hukom sa silid na biglang naging masikip. Batay sa mga ebidensya, mga saksi, at pag-amin ng nasasakdal,
ipinapataw ng korte ang hatol na parusang kamatayan kay Maricel para sa krimen na kumitil sa buhay ng dalawang bata, sina Marco at Nika. 3 beses na pinukpok ang martilyo sa mesa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw ng malakas na tila yumanig sa hangin. Napaupo si Ruben, nakatakip ang mukha sa kanyang mga kamay. Nyanig ng husto ang kanyang mga balikat. Ilang tao ang tumakbo palapit sa kanya, pinipigilan siyang matumba. Ipinikit ni Maricel ang kanyang mga mata sandali, tahimik na tumulo ang kanyang luha. Itinaas niya ang kanyang mukha at tinitigan si Ruben. Ang kanyang tingin ay blanko ngunit malumanay. Sa kanyang puso, alam niyang wala ng salitang maaaring sabihin, wala ng oras para ayusin ang lahat. Muli siyang yumuko at inilabas ng 2 gwardiya. Sa labas ng gusali, nagsimulang umambon. Nakatayo ang mga residente ng nayon sa gilid ng daan. Ang ilan ay yumuko, ang ilan ay tahimik na nakatingin. Walang naglakas loob na magsalita. Isang matandang babae, si Aling Flora, ang bumulong habang nakatingin sa langit, kawawa silang lahat. Nasira dahil sa isang pusong hindi mapayapa. Huling lumabas si Ruben mula sa korte. Matigas ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sasakyan ng pulisya na nakaparada sa bakuran. Sa likurang upuan ng sasakyang iyon, nakaupo si Maricel na may posas. Nang gumalaw ang sasakyan, saglit na nagtama ang kanilang mga tingin. Walang galit, tanging isang mahabang pagod. Sa araw na iyon, naging saksi ang korte hindi lamang sa isang hatol, kundi sa pagkasira ng isang pamilya. 2 bata ang nawala. Isang ina ang nawala sa sarili at isang ama ang nabubuhay na may mga alaala na hindi na mabubura. Ang langit sa lalawigan ng Quezon ng hapong iyon ay tuluyang dumilim. Bumuhos ang malakas na ulan, nilalamon ang mga hakbang ng lahat ng umalis sa gusaling iyon ng may mabigat na puso. Tanging ang tunog ng kulog ang paminsan-minsang maririnig, na tila nagsasara sa isang madilim na kabanata ng isang kwentong hindi malilimutan sa nayon ng San Miguel. 2 linggo pagkatapos ng hatol, muling sumikat ang araw sa nayon ng San Miguel. Ang halos araw-araw na pag-ulan ay tumigil na. Malinis ang hangin, ngunit malungkot pa rin ang puso ni Ruben. Dahan-dahan siyang naglakad sa maliit na daan patungo sa sementeryo ng nayon, may dalang 2 pumpo ng puting sampagita. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Tila bawat bato sa daan ay nagpapaalala sa kanya ng mga alaala. Sa di kalayuan, marahang umuugoy ang mga puno ng niyog sa ihip ng hangin sa dagat. Ang mga ibon ay umiikot sa langit, sumisid para kumuha ng isda sa bukana ng ilog. Mukhang payapa ang mundo, ngunit sa loob ng dibdib ni Ruben, hindi pa humuhupa ang bagyo. Dumating siya sa maliit na sementeryo sa likod ng simbahan. Doon, 2 puting lapida ang magkatabing nakatayo, simple ngunit malinis. Nakasulat ang mga pangalan na nagpapasikip sa kanyang dibdib sa tuwing binabasa niya. Marco, 10 taong gulang. Nika, 7 taong gulang. Sa ilalim, nakaukit ang isang maikling pangungusap, mga anghel ng langit na natutulog sa kapayapaan. Dahan-dahang lumuhod si Ruben sa harap ng 2 maliliit na libingan. Inilagay niya ang mga bulaklak sa ibabaw ng basang lupa at pinunasan ang alikabok sa lapida gamit ang dulo ng kanyang panyo. Ang sikat ng araw sa tanghali ay sumasalamin sa ginintuang liwanag sa dulo ng mga lapida na nagpapakinang dito. Mahina siyang nagsalita, paos ang kanyang boses dahil sa matagal ng pinipigilang iyak. Marco, Nika, nandito na si Papa. Maganda ang sikat ng araw ngayon, pero makulimlim pa rin ang puso ni Papa. Patawarin ninyo si Papa dahil wala ako sa bahay noong kailangan ninyo ako. Patawarin ninyo ako dahil ipinagkatiwala ko kayo sa maling tao. Dahan-dahang umihip ang hangin mula sa dagat, ginagalaw ang mga dahon ng niyog sa paligid ng mga libingan. Matagal na yumuko si Ruben. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinayaang tumulo ang mga luha isa-isa sa lupang tumatakip sa kanyang 2 anak. Sa gitna ng mahinang hikbi, naalala niya ang lahat ng mga alaala. Si Marco na mahilig tumakbo sa dalampasigan habang may dalang saranggola, tumatawa ng malakas hanggang sa maubusan ng hininga. Si Nika na laging sumusunod mula sa likod habang sumisigaw, hinihiling na hintayin siya ng kanyang kuya. Ang kanilang mga boses ay ngayon ay isang alinggaw na lamang sa kanyang isipan. Huminga ng malalim si Ruben at muling nagsalita ng mas kalmado.
Mga anak ko, nakita ko na siya. Ang inyong madrasta. Tinanggap na niya ang kanyang parusa. Pero sa loob ng puso ko, wala nang galit. Dahil ang galit ay hindi magigising sa inyo, hindi maghihilom sa sugat na ito. Tumingin siya sa langit, nanginginig ang kanyang boses. Marahil naligaw siya, marahil ang kanyang puso ay binalot ng inggit at sakit. Pero naniniwala akong bawat tao ay may panig na maaaring magbago kung mabibigyan ng pagkakataong mamulat sa pagmamahal. Ang kaso, minsan huli na ang lahat. Pinunasan ni Ruben ang kanyang mga luha at bahagyang umiti. Kahit basa pa rin ang kanyang mukha, bumulong siya na parang nakikipag-usap sa hangin. Alam ninyo, mga anak, simula nang mawala kayo, may natutunan akong isang bagay. Walang mas mahalaga kaysa sa pagmamahal. Hindi bahay, hindi pera, hindi karangalan. Dahil kung walang pag-ibig, ang puso ng tao ay maaaring maging isang bilangguan para sa sarili. Dahan-dahan siyang tumayo, tinitigan muli ang dalawang lapida. Ang mga sampagita sa ibabaw ng lupa ay umuugoy sa ihip ng hangin, naglalabas ng isang malumanay na bango. Sa di kalayuan, narinig ang mga boses ng mga bata sa nayon na naglalaro ng saranggola sa kaparangan. Ang kanilang mga boses ay nagpapikit kay Ruben. Sa kanyang isipan, naiisip niya sina Marco at Nika na tumatakbo kasama nila, tumatawa sa ilalim ng sikat ng araw sa hapon. Ngumiti siya. Marahil sa isang malayong lugar, masaya na silang tumatakbo ng walang takot, walang luha. Bago umalis sa sementeryo, muling lumuhod si Ruben. Tinitigan niya ng malalim ang dalawang lapida at mahinang nagsabi, patuloy na mabubuhay si Papa, pero hindi para kalimutan kayo. Mabubuhay ako para alalahanin, para wala ng ibang bata ang mawala ng ngiti dahil sa galit ng mga nakatatanda. Tumayo siya, tinitigan ang abot tanaw na nagsisimula ng maging kulay kahel. Dahan-dahang tumama ang liwanag ng dapit hapon sa kanyang mukha. Mabagal ang kanyang mga hakbang paalis sa sementeryo, ngunit mas magaan ang kanyang pakiramdam. Sa hangin, umalingaw ang tunog ng kampana para sa hapon, pinupuno ang langit ng nayon ng isang banal na kapayapaan. Sa kanyang bahay ng gabing iyon, nakaupo si Ruben sa beranda, nakatingin sa dagat. Ang mga alon ay dahan-dahang gumugulong patungo sa dalampasigan, dala ang pamilyar na amoy alat. Sinindihan niya ang isang maliit na gasera at binuksan ang isang lumang album ng mga larawan. Sa loob, may isang larawan ng dalawang batang nakangiti sa dalampasigan habang may hawak na saranggola. Ngumiti siya. Patuloy na ikot ang buhay, isip niya. Ngunit ngayon, ayaw na niyang lumingon sa nakaraan ng may galit. Gusto niyang tumingin sa hinaharap ng may panalangin para sa kanyang mga anak, para sa kanyang sarili, at maging para kay Maricel na ngayon ay naghihintay ng kanyang katapusan sa isang tahimik na lugar. Isinara ni Ruben ang album at tiningnan ang dagat. Sa ibabaw ng abot tanaw, ang langit ng San Miguel ay naging kulay lila, at isang maliit na saranggola ang tila mataas na lumilipad sa di kalayuan. Bumulong siya ng mahina, na para bang nakikipag-usap sa hangin. Lumipad kayo ng mataas, mga anak ko. Laging titingin si Papa sa itaas para hindi ninyo maramdamang nag-iisa kayo. At sa ilalim ng kumukupas na liwanag ng dapit hapon, ang anino ni Ruben ay dahan-dahang sumanib sa kadiliman ng gabi. Ngunit sa kanyang puso, dalawang maliliit na ilaw ang nanatiling nakasindi, isang paalala na ang pag-ibig, kahit isinilang mula sa pagkawala, ay mayroon pa ring lakas na maghilom. Ang buhay ay madalas na sinusubok ang tao sa pamamagitan ng inggit, galit at pagkawala. Ngunit tanging ang pagmamahal at